I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos, loyalists, and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos. Itong videos na ito, ano ko lang to, kumbaga, sinama ko na lang dito para habang nagbo-voice, over the voice ako, no. So, ang palabas kasi ng mga DDS, no, sa social media, ito ini-issue na naman nila. Kanina talagang, bardagulan ako sa comment section na kung wala daw ang Duterte, hindi naman nanalo ang Marcos noong 2016 and 2022. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito lang po masasabi ko, ang mga Duterte hindi po sila kilala. Alam po natin, ang Marcoses, 1965 pa po yan. Sa mga magulang ko lang, maririnig mo sa kanila na talagang ang Marcoses talagang magaling mamuno. Yung Apo Lakay ba? So dahil dito, ang dami nilang sinasabi sa social media mga kababayan. Kaysa walang utang na loob si Pangulong Marcos Jr. Yun no? Lagi kong nakikita po yan. No, walang utang na loob kasi nga pinalibing daw ni Digong yung ang dating Pangulo ng Pilipinas. Alam nyo bang batas po yan yung pagpapalibing sa isang Pangulo na nakahimlay na, no? Ngayon, dahil batas po yan, utos po ng korte po yan. At depende naman sa isang Pangulo kung gusto niya, 'di ba? Nasa kay Digong po 'yun. Kung gusto niyang ipalibing o hindi, walang sapilitan po 'yun. No, kung ayaw niya di okay lang kasi time will come, mayroon talagang Marcos na uupo. Ayun nga, nangyari si Pangulong Marcos Jr. Kahit hindi niya naman ipalibing 'yun, mangyayari at mangyayari 'yan because that is God's will. No? So dahil diyan mga kababayan, ito. Una-una, kaya pinalibing si Apo Lakay, pumayag si Digong kasi yun po yung pangako niya nung kampanya. Kasi nga sabi niya, ipalibing niya si Apo Lakay pag nanalo siya. At yung time na nangampanya si Digong, mga kababayan, ginagamit niya po ang dating Pangulong Marcos Sr. Sabi niya pa nga, kung mayroon kayong mahanap na pinakamagaling na Pangulo, maghanap kayo ng isang Marcos. Puring-puri pa nga niya si Apo Lakay because he know already kung ano ang nagagawa ng dating Pangulong Marcos Sr. So, ginamit niya po sa kampanya yun. Ito sa mga DDS, makinig kayo. No? Kasi puro panunumbat Ang gusto nang mangyari ng mga DDS, magbayad si Pangulong Marcos Jr. ng utang na loob. In a way of i-absuelto si Sara Duterte sa mga issue niya at i-absuelto si Digong sa ICC. Yun ang gusto nila. Mga kababayan, real talk po tayo dito. Hindi tayo pare-parehong opinion, no? O kaisipin lamang. Pero yun po ang nakikita ko in my own. Yun ang gusto nila kung bakit sila ngayon na nagdadada at nagdadaldal sa social media. Tudo paninira kay Speaker, kay FL, kay Pangulong Marcos Jr. Kasi po, isa lang po ang gusto nilang mangyari. Ang makuha, ang paborito, ang pabor ni Pangulong Marcos Jr. Sasabihin niya, House of Representatives, huwag nyo na imbestigahin yan. Huwag na kayo mag-imbestiga kay Sara Duterte. Yun ang gustong mangyayari ng mga Duterte kababayan. Yun ang gusto nila mangyari Sasabihin, Senate, President Cheese, wag nyo nang hayaan nyo na. Isasang tabi nyo na yan. Di ba? Kumbaga, didiktahan ng Pangulo ang both separate power, Senate and House of Representatives. Yun po ang gusto nila mangyari. Yun po, as in, yun talagang gusto nila, pabor. Kasi nanunumbat sila. Walang utang daw na loob. Kasi pinalibing daw papa niya ni Digong. Pero sinabi ni Digong yan sa social media mismo mga kababayan na walang utang na loob ang mga Duterte sa mga Marcoses. Malinaw na malinaw po yan. Alam nyo naman po si Digong. Dahil noong 2016, kung nakikita nyo mga kababayan, ginagamit pa nila yung colors, yung red color para sa mga Marcos loyalists. So dahil pangako ni Digong yan, no, yung pagpapalibing kay Apo Lakay, o ginagrant niya naman kung ano yung utos ng korte, pinalibing niya nga
So masaya kami doon. Pero ang kapalit noon is yung boto ng Marcos loyalist. Ngayon, mga kababayan, ito. Bago po yan, no, nangampanya si Digong, pumunta po siya mismo sa Ilocos Norte. Mga kababayan, sa mga Marcoses, kausap niya si Senator Amy. May litrato nga yan eh. Hindi ko na lang nakita. But anyway, tanungin niyo si Senator Amy Marcos. Alam na alam niya po yan. Nung pumunta si Digong, kasama pa nga si Bongo, hiningi niya ang support ng mga Marcoses. Because former President Duterte, he know na malakas at malaki ang makukuha niyang votes sa ating mga Marcos loyalist. Kaya hiningi niya yun kay Senator Amy Marcos. Ngayon, ang ginawa ni Senator Amy Marcos, in-endorse niya si Digong sa mga Marcos loyalist. Kaya, in short, dumating ang 2016, mga kababayan, ayun, kung nakikita nyo, ang votes ni Digong, 16 million, malapit-lapit, mas halos maglapit na doon sa votes ni Pangulong Marcos Jr. as a Vice Presidente. 14 million plus. Si Digong 16 million. So, ang excess nun, yung mga DDS. Almost yun ang nagpanalo kay Digong. Tayo, mga kababayan, mga Marcos loyalists. Kung hindi natin binuto si Digong 2016, wala na, si Maruhas ang naging presidente. Ano na naman ang nangyari? Di ba? Pero mas malala pala. Di ba? So dahil diyan, no? Ito, panoorin niyo tong video na ito. Nakuha ko to sa isang post, no? Courtesy naman sa kanya. Alam niyo, mga DDS, tigil-tigilin niyo yan. Yung mga panunumbat niyo. Kung hindi ang Marcos loyalist, never magiging kilala si Digong. Never at never. Kayo po ang may utang na loob sa amin. Yan ang pakatandaan nyo. Ngayon, kung naghanap kayo ng utang na loob, pasensyahan na po tayo kasi patas lang ang labanan. Pinalibing si Apulacay, ang kapalit yung vote namin. Yung namin, naniluklok namin si Digong sa Malacanang. Yun po yun. Kaya quits na. Tama-tama na yung mga kuda-kuda nyo. Kaya wag kayong masyadong nagmamagaling. Hindi po kayo malakas. 1965, nag-start ang Marcos loyalist hanggang ngayon. Gabulto na po yan. Nagkaapu-apuhan na. Never na umatras yan sa mga Marcos. Especially me. Minana ko lang po yun. So yun guys, no? So dahil dyan, sinadya ko talaga ito kasi nanunumbat na naman sila. Dahil dito sa impeachment na ito, wala daw utang na loob si Pangulong Marcos Jr. dahil sinabi niya nga, kung mayroong, kasi may interview si Katunying, kung ano daw ang malaking papasalamat na kay Digong, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. is yung pagpapalibing sa kanyang ama. Well, nandoon na po tayo. Yun po ay kapalit ng boto ng mga Marcos loyalist. Yan po ang itanim nyo sa mga pag-uutak nyo, mga maantay Marcos, mga DDS. Walang utang na lubang mga Marcos sa mga Duterte. Digong din na nagsabi. Para quits na tayo, binuto yan. Yun yung kapalit na pagpapalibing kay Apulacay. At pangako ni Digong yan na pailibing si Apulacay. Itaga nyo sa baton nyo, sa pagmumuka nyo. At tama na yung kuda-kuda nyo. Wala na kayong panalo. Talunan kayo. Ayan kasi karma is real. But anyway mga kababayan, para kompleto detalyado, panoorin nyo po yung video na ito. Okay? See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines. Eto na. Kung walang Duterte, walang Marcos na nakaupong Pangulo ngayon. Hindi totoo. I-analyze natin ang sinabi ng DDS na ito at patutunayan nating mali. By Filipino Future, si Duterte at Cayetano ay tumakbo bilang presidente at VP sa iisang ticket. Magkatandem sila noong 2016 election. Si Duterte ay nakakuha ng 16M na boto habang si Cayetano ay nakakuha lamang ng 5.9M na boto. Ang malaking tanong ay ito, kung DDS talaga lahat yang mga botante ni Duterte noong 2016, bakit hindi nila naipanalo si Cayetano? Ang boto na nakuha ni Bongbong Marcos sa pagka-VP noong 2016 na ay 14 na milyon. Setting Leni Robredo aside na isang LP candidate, bakit mas malaki ang nakuhang boto ni BBM kaysa kay Cayetano?
Saan galing ang 10M boto na nakuha ni Duterte na labas sa DDS votes ni Cayetano? Hindi pwedeng galing yan sa mga LP voters dahil si Mar Rojas ang binoto nila saka si Lenny. Kanino galing ang majority votes ni Duterte na nagpanalo sa kanya? Noong election 2016, umugang ang pangalan ni Duterte nang banggitin niya paulit-ulit ang pangalan ng yumaong President Ferdinand E. Marcos sa kanyang mga kampanya. Napansin ito hindi lamang ng mainstream media kundi pati ng mga Marcos loyalists and supporters. Lalo na nung nagsabi si Duterte na ipapalibing niya ang bangkay ni Apo Lakay sa Heroes Cemetery. Good news ito sa mga Marcos loyalists. Noong panahon ng kampanya, ang mga Marcos loyalists sa panunguna ni Jose Calida ay bumuo ng isang alyansa. Tinawag nila itong ALDAB o Alyansang Duterte Bongbong. Ang katindem ni BBM ay ang late senator na si Miriam Defensor Santiago. Subalit dahil may malala na itong sakit, napunta kay Duterte ang malaking porsyento ng mga Marcos loyalist sapagkat inendorso ni Amy Marcos si Duterte sa mga loyalista sa norte at ang pinakamalaking nagpondo sa kampanya ni Duterte ay ang mga Marcos loyalista din. In fact, ang pinakamalaking nag-donate ng pondo sa kampanya ni Duterte ay si Antonio Florindo Jr., na isang Marcos loyalist na nakabased sa Davao City, na sa total of 75 million pesos ang naidonate niya kay sa kampanya ni Duterte. Si Sap Antonio Lagdameo na childhood friend ni PBBM ay pamangkin ni Antonio Florindo Jr. Ano ang dahilan bakit red color ang pinili ni Duterte na political color sa kanyang kampanya, gayong ang partido niya na PDP Laban ay isang dilawang partido at ang kanyang katandem na si Cayetano ay isa ring dilawan? Isa lang ang sagot, kailangan ni Duterte gamitin ang red color para makuha niya ang boto ng mga Marcos loyalists. Ang red color ay political color ng mga Marcos simula pa noong una. In short, ang pinakamalaking grupo na nag-endorso ng Alyansang Duterte Bongbong ay mga Marcos loyalists. Ngunit of course hindi lahat ng Marcos loyalists ay bumoto kay Duterte. Ang iba ay bumoto kay Grace Poe na sinasabi nilang half-sister daw ni BBM, at ang iba ay bumoto kay Jejomar Binay dahil isa rin siyang Ilocano. Maliwanag na ang 10 milyon botante ni Duterte noong 2016 ay nanggaling sa mga Marcos loyalista. Kung hindi bumoto ang mga Marcos loyalists na ito kay Duterte sa pagkapangulo, malamang sa malamang hindi tayo nagkaroon ng Presidenteng Duterte dahil matatalo siya ni Mar Rojas sa boto. Tanong: sino ang nagbibigay ng pinakamalaking boto kay Duterte na nagpanalo sa kanya sa presidential election 2016? Siyempre kami. Sagot: Marcos loyalists. Yehey. Nakita nyo ba ang caravans noong 2022 election? Puro halos kulay pula ang suot ng mga tao. Correct. Bihira ka makakita ng kulay green. Kaunti lang. At hindi pa nagfa-file si Sara ng kandidatura, nag-umpisa na ang caravan ng mga BBM supporters. Nang makita ni Sara na napakaraming mga Pilipino na dumadalo sa caravans ni BBM, alam niya na hindi niya makukuha ang boto nila kapag lalaban siya kay BBM sa pagkapangulo. Kaya ang ginawa niya, nag-file siya bilang VP at hindi bilang Presidente. Dito mauunawaan ng lahat na ang majority voters na bumoto kay Sara ay hindi DDS kundi mga Marcos loyalists and BBM supporters. Oh, malinaw yan, ha? Tandaan, ang DDS ay nag-umpisa lang sa Davao noong 2016. Pero ang Marcos loyalists nandyan na simula pa noong 1965. Kaya ang realidad ay hindi talaga mananalo ang mga Duterte kung hindi sila binoto ng mga Marcos loyalists. At ngayong eleksyon 2025 at 2028, hindi na nila kailanman makukuha ang sagradong boto ng mga Marcos loyalists dahil sa ginawa nilang mga pambababoy, panlalait, pang-aalipusta, at pagbabante sa pamilya Marcos, lalo na nung nagsalita si Sara na ipapahukay niya ang bangkay ni Apo Lakay at ipapatapon sa WPS. Ang kawalang hiyaan, kawalang paggalang at delikadeza, at kabastusan ng babaeng ito ay lalong nagpa-discourage sa milyong-milyong Marcos loyalists na iboto siya sa susunod na halalan. Ang pambabastos nila sa mga Marcos ay nakapagbigay ng matinding sakit sa kalooban ng mga Marcos loyalists na silang silent majority voters sa Pilipinas. Bakit umabot ng 30 milyon ang mga naitalang boto noong 2022? Sapagkat nang malaman ng mga Marcos loyalists na Marcos uli ang tatakbong presidente, nagdagsaan sa COMELEC ang mga matatagal nang hindi nagsisiboto para bumoto uli. Ayon sa COMELEC, ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas ang napakalaking porsyento ng voters turnout,
o bilang ng mga bumoto. In short, mas maraming Pilipino ang nagmamahal sa pamilya Marcos kaysa sa mga Duterte minions. Kaya sorry na lang mga DDS, hindi na kayo mananalo. Sinira nyo na ang tiwala ng mga Marcos loyalists na nagpanalo sa mga iniidolo nyo. Sidekick question, bakit hindi nanalo si BBM sa pagka-VP laban kay Lenin noong 2016? Ang sagot, dinaya ang boto kaya kinintest ni BBM ang eleksyon sa kanyang finil na kaso sa SC. Nasa video na ito pinost ni BBM ang mga ebidensya ng daya na inignore ng mga justices sa SC tulad ni Leonen at kay Joa na mga anti-Marcos, na sila ring humawak ng kasong ito.